paliwanag-lalag ng mga gurong ito, sabay-sabay nating sinalubong ang 16 scholars ng Pinoy Dream Academy. Pero ang kasiyahan ito ay simula pa lamang ng gabi dahil sa isang napakalagang announcement ni Headmaster Jim We're gonna get 4 more people from Cebu to join the 16 other people here. lalong tumitindi ang emosyon ng mga scholars at maging ng mga naiwang estudyante sa Jim. Di nagtagal ay isa-isa nang ipinakilala ni Headmaster Jim ang mga karagdagang mga scholars. Kawan, Dagan, Una Barreto, Richard Saraka, Jay Boy Langit. Hindi mapigilan ang pagbuhos ng kagalakan ng 4 na bagong scholars. Gupit mo, Dad, gupit mo! Mula sa 16 ay 20 na ang mga scholars. 20 pangalan ang kilalanin, 20 ang pagmamasdan. 20 talentong krisadong kahangaan at lahat sila ay nagsimula dito lang sa Pinoy Dream Academy. Magandang gabi mga kapamilya at kung nabiting kayo sa mga happenings sa unang gabi ng ating mga 16 scholars, huwag na kayong mag-alala. Dahil nandito ako para ibigay sa inyo ang listahan kung sino ang naging noisy, sino ang naging quiet, at kung sino ang nagkakasigahan. Na ba kayo? Well, samahan niyo na ako as I give you tonight's subject. Ang physical education ni June. Ang totoong score sa pagitan ni na Iris at Flo. And fresh na fresh ang pagpasok ng mga late enrollees na sina Joanne, Una, Richard at Davey na nangdahil kaninang hapon lang. After maanaw ng 4 pang mga scholars, diretso na si Headmaster Jim sa next subject for the night. Let's go on the tour of the academy. Come on, let's go. Okay, ito yung living room natin, di ba? Obviously, dito yung kainan, di ba? This is the kitchen. Okay, this is your classroom. The girls will have one room and the guys will have another. Hallelujah! Hallelujah! Namiss Tindak pa rin ng mga scholars sa laki at ganda ng kanilang learning and living quarters kaya halos walang makapagsalita. Nang matapos ang tour, may isang mahigpit na bilin si Headmaster Jim. Tomorrow, your day starts 11 o'clock. Now, I know you're all tired. I know you guys all want to sleep. Part of being a good artist is to show up on time. Okay? So be there exactly at 11. Earlier, better. But right now, let's see. Talagang espesyal ang inandang welcome dinner ng Academy sa mga scholars, courtesy of Densyo. Alam niyo bang sa dorm ay isa na pinakamaganang kumain si Yeng? Nang muna man sa pagkuha ng food, inintay pa rin ni Yeng ang kanyang mga kasama. Sinabihan agad siya ni RJ na naging close na niya during their dorm days pa lang. Kaya may hapay masarap ng kumakain at lahat scholars sa pagiging faculty. Sa sarap ng pagkain ay sumarap na rin ang kwentuhan ng kanina ng mga tahimik na scholars. Pero di papayag ang mga scholars na manahimik lang si June. That's the way. I'm lost. Terry, I don't like You're afraid. You're scared. Terry. Sure. But it's okay. No. Because if you're just do that camera. Kanina ang no Tagalog no English speaking na si June. Larong Sabado ay hindi napigil ang pag-iyak. Maya-maya pa'y nagpaalam na ang faculty sa mga scholars. Umalis na ang faculty and the first school day has officially ended. Ano naman kaya ang mangyayari sa mga naiwang scholars? Tuloy lang ang tsikahan ng mga scholars nang umalis sa mga teachers. Habang naglibiroan ang magkaibigan silang Tanky at Shai, tahimik lang na nakikay si Rosita. Pero nang magsimula ang maligpit ng pinag-iinan ng mga scholars, namang nagpresenta si Rosita. Saan kung magsala? Mukhang gusto pa yung solohin ng trabaho Sige, okay lang. Ako na lang. Sure ka? Yeah. Ate naman No, okay. Kami na lang dito.
isa para magpasalamat. Hindi niya iba pa si Rosita ang trabahong bahay. Ito kasi ang naging gawain niya bago siya nakapasok ng academy. Kaya hindi nakapagtatakang magpresenta siya sa co-scholars na maghugas ng mga pinggan sa unang araw nila sa academy. Ang 8 sa 12 magkakapatid, umalis si Rosita ng Isabela para magtrabaho bilang domestic helper sa Singapore noong 18 years old pa lang siya. Kakagraduate ko lang po ng high school. Walang galang alam. Nakapag-ipon si Rosita at pag-uwi niya, in-enroll ang sarili sa isang private university. Pero hindi parang savings niya para matustusan ang pag-aaral, kaya nag-abroad siyang muli. Ang naging amo ko po yung mga Arabo. Yung mga Arabo po, hindi po nila ako tinit ng maganda. Food po sa walang off day. Tulog 24 hours po kayo magtatrabaho. Leftover ang food mo. And then hindi nila binigay yung sahod mo. Sa one day, palit ko naman yung pangarap ko kahit sa pamilya ko lang, kahit na hindi para sa sarili ko. Ngayong nasa loob na siya ng academy at wala nang among kailangang pagsilbihan, maaari nang asikasuhin ni Rosita ang sariling pangarap na matagal nang napuspone. Talaga ang mga scholars dahil after dinner, puntahan agad sa mga kwarto para maghanda na sa pagtulog. Sa ladies' dorm room, pinag-usapan ng mga global scholars ang darating na scholar na si Richard. Why is everyone like, Gemma, when Richard singing? Because they're thinking that you two were a love team. Why? I don't know, because you're crying. Oh no, I wasn't crying until afterwards. Richard po, mga kaibigan, ang pangatlo sa 4 na additional scholars sa Pinoy Dream Academy. First day niyo pa lang sa academy at love na ang topic niyo, ha? Sa men's dorm room naman kaya. Ang Canadian hopper na si Christoph nakipagkulitan agad with the side rocker na PJR. Pero ang balladeer na si Ronnie, tahimik lang. Bakit kaya? Di rin kaya niya maintindihan ang biruan ni na Christoph tulad nitong si June? Di naman maintindihan ng mga girls kung bakit di tumutulong ang mga boys pagliligpit ng pinagkainan nila. Ang non-conformist na si Chai, hiniritan kagad ang mga kalalakihan. Ganun talaga ang mga lalaki sa mundo. Wala nang natitirang lalaking matigo sa mundo. Girl power! Pero sa boys room, pakitaan na ng picture sa mga boys at ang unang nakita ni Christoph ang mga litrato ni Ivan. Ang love story ni Ivan at ang kanyang asawa ay isang kwentong puno rin ng mga hamon at pagsubok. Babe, sana maging matatag tayong dalawa. Alam ko, mahirap mahiwalay sa isa't isa, pero eto na, pangarap na natin to. Maagang nag-asawa si Ivan. Ipinagpatuloy ng kanyang asawang si Annalyn ang pag-aaral habang si Ivan ay nagpa-part-time babysitter sa kanilang 3-year-old son. Kahit isang to, kailangang magmalampasan yung isang araw kasi pag sa isang araw nalampasan mo wala kang tugtog, kawawa ka, mabuhan ka. Dahil mahusay na vocal na si Ivan, naging habulin siya ng mga babae. Madalas man it maging sanhi ng tamuhan, sinusuyo naman niya ang asawa sa pamamagitan ng pagbuo ng mga awit.